Tita, first yung... Ate... Yung first siguro yung sa story, especially after doing Barcelona, na alam natin, parang nag-start na kami mag-mature from Pangako Sa'yo, Barcelona, and this one. Ayaw naman natin na bumalik tayo. So, pag-mature, sinabi natin dito na more kung paano i-handle yung mga problema, kung ano yung mga tinatakal namin dito. And masasabi ko mature siya, but it's still rom-com, definitely. So, promise namin na hindi ito yung malayo siya from Crazy Beautiful You na rom-com. Ibang attack siya ng iba yung humor, iba yung mga jokes, as in yung makaka-relate lahat. Hindi lang yung mga bata, nakilig-kilig lang. Can you cite some scenes that are here but were not in the previous films you did? Na masasabi niyo it's really different now. Siguro una na po yung tinatakal na problema. Dati ako nag-rebelde lang na teenager. But now, yung mga sa story natin about annulment, nakasal kaming dalawa. So yun pa lang, parang malaking leap na siya from the roles we've done. And siguro, naging conscious din talaga kami, especially Direk May, our director, na dapat ayoko spoil ibang scene, pero we promise it's very mature than the previous one. PJ, what can you add to what Catherine said? Yun nga po, kumpara sa ibang ginawa namin, yun nga, siguro maturity yun sa story, yung sa kasalan na ako, yun nga, sa pagtakang ng annulment, and syempre ibang-iba na yun sa amin ni Catherine. Ibang-iba na yun sa nagawa namin before, never naman kaming kinasal, and then mag-iiwalay. So, iba talaga siya, ma'am. Hindi ko na masabi may eksena, baka malaman niyo na yung story. Thank you po. Thank you. From Sir Roger Sarda. Yeah, both of you can answer this. Is it really possible to have an accidental marriage? Actually, yun din yung tanong namin nung pinresent yung story. But then, kung paano na siya mapapanood sa movie, siguro masasabi ko mas possible na yung sa love, hindi mo siya masusukat kung gaano mo kakilala, kung gaano mo kahaba kakilala yung tao na to. Kasi yung iba, ilang years mo na meet or ilang years mo boyfriend, but then, ma-meet mo yung isang tao na to, na in just ilang months or short period of time, dun mo malalaman na yun na yun. So, magiging possible siya sa movie na to because of some scenes na sinute namin na mapapanood niyo from the opening scene pa lang kung bakit kami nakasal. Daniel? Posible naman, sir. Yung dito naman sa ginawa namin, sa eksena ginawa namin kung paano kami kinasal. I think it's posible naman po. I'm sure, malaki yung chance na biglaan lang yung nagawa or accidentally na lang nagawa. Ang ganda lang. Masasabi ko na naman yung ano. How many local government units were used as location here in Cebu? Marami. First, pumunta kami sa Mall. Punta kami doon, nag-live kami. And then, yung sa cave, saan yung cave? Ayun, sa Camotes Island po. And then, nag-Osmeña Peak din kami. Tapos, nag-dive din kami sa... So, medyo marami. Kasi nung nag-shooting po kami dito, nag-stay yung buong team ng 1 week dito sa Cebu para i-shoot lahat ng Cebu scenes namin. Kaya, minsan from north to south, as in, maaga talaga kami pull out, tapos nag-roro kami ilang hours of travel time kasi limited lang yung time namin to stay here in Cebu. And ayun, buti na ikot naman namin. So, marami naman. Magiging special talaga. Mapapakita kung gaano kaganda yung Cebu. Which is good kasi yung una naming na-shoot dito, Must Be Love po. In Cebu.
Argao, pumunta rin kami. Una, Most Beloved. Tapos sinabi na, shoot na dito sa Cebu for Can't Help Falling in Love. As in, natuwa kami kasi ang dami pa nga namin na hindi naiikot dito sa Cebu. And doon namin na-realize while shooting na ang daming magandang beaches, ang daming mga places na gusto namin ipakita sa mga tao. Thank you. Sir Dodong? Kasama siya sa story. Kasama sa istorya. Opo. At saka kung napansin niyo yung lahat ng pinunta namin, Ni Mateo, nag-propose siya. Naghahanap ako ng pwede namin maging wedding destination dito sa Cebu. Kaya, dito. So among the places you've been through, ano ang paborito niyo? Or what? Sa Cebu? may napunta kami. Maybe sa scenes or yung places na punta niyo na wala sa scene. Abuluon, the old church. Oo, sa may dagat, sir. Yung Abuluon may yun. mountain po sa Yeah, atas may Abuluon. dagat. Yung parang scenic, parang Yes. picturesque na, Correct. Ganda nun. far south. Yes, sir. Yeah, yung sa church na yun. May scene po kami kinunan doon. Mm. Yun, basta nasa trailer yon. Nung nakita namin, sabi namin, ang ganda-ganda ng church kasi na-preserve nila yung old, yung feel. Pero paglabas mo, nandyan lahat ng view na hinahanap. May water, may mountains, and then the church pa. Kaya, nang romantic na yun yung favorite namin. Okay, my last question. You're supposed to have this press con last week. But of course, there are reasons, but it's like want to know direct from the horse's mouth why you cancel this today. Tanong natin yung SM. Actually, na-cancel din kami. Biglaan din po. Biglang alam kami, sir, ready na rin kami. Ready na rin kami. Nung gabi yata, biglang sinabi cancel. And ang sabi, Sa flights po. Flights. Sa flights po. Sa flights daw po. Kaya hindi kami nakapunta. Pero naka-ready talaga kami ng Thursday night na yun. Kasi dapat Friday po, diba? Tapos, biglang tinext din kami. Sumunod lang din po kami. Hindi ko alam kung ano yung sa inyo. Hindi ko na po alam. Sige, thank you. Thank you, boss. Sir Dodong? Sir Ryan? Roll call. Hello, good afternoon. I'm Ryan Mark of Bonnet News. First question, how close is Cebu to you? Kasi nakadalawa na kayo. And what's your favorite landmark in Cebu? Siguro pag sinabi kasing Cebu, na-excite ako every time kahit shooting or mall show kasi masasarap yung pagkain. Super dito sa Cebu and yung mga tao, every time mag-show dito, grabe ang warm po ng pagtanggap ng mga Cebuanos and isa siguro to sa favorite ko na pinupuntahan for vacation or for show kasi yun nga, mababait, warm yung mga tao na Cebuanos and yung masasarap na pagkain. Daniel, anong favorite mo sa Cebu? Landmark or food? Gusto ko dito sa Cebu dahil una, napaka-warm ng mga tao. Very malalambing yung mga tao dito. And very relaxing dito sa Cebu. Lalo na yung mga beaches ninyo, napakaganda. Tsaka, ang dami yung scenic ng mga lugar, sir. Kaya very relaxing ho dito sa Cebu. Kaya pag pupunta kami dito, talaga. Lalo na to si Catherine, gusto niya dito sa Cebu. Second question, anong maiuwi ng viewers na lesson pagkatapos namin mapanood? Paglabas namin ng mga sinihan, anong lesson ang daladala namin after watching your movie? Dito kasi sa movie po matatakal yung family about sa marriage and about yung sa kung paano sa in love talaga. Siguro from my character, yung matatake home after watching is yung hindi lahat, minsan mas okay kung mag-loosen up ka, hindi lahat ng bagay kontrolado mo. Minsan, tatanungin mo sarili mo kung masaya ka ba talaga dahil ginagawa mo ba yung mga kailangan mong gawin dahil i-please yung ibang tao. Pero at the end of the day, importante kung saan ka masaya. Yun yung totoong happiness from my character. And yung pag-loosen up. Kasi yung character ko very uptight, gusto niya lahat planado, lahat ng susunod sa plano niya.
Eh, minsan sa buhay natin, hindi naman talaga ganon. Hindi natin hawak yung mga mangyayari. And kailangan lang natin sabayan yun. Kasi hindi lahat mga control natin. And yung sinabi ko kanina, yung about sa love naman, yung hindi nasusukat yun sa kung gaano mo kahabang kilala yung tao. Kasi once na-feel mo yun, kahit maiksing panahon lang, malay mo, yun na pala yung gusto mo pakasalan. So, yun po. I can't help it kasi. What is your view on marriage now after doing the movie? About marriage? Are you gonna get married or ayaw na, natakot na because of the movie? Hindi naman. Okay. Hindi naman. What's your view about marriage? Marriage, siyempre, unang-una gagawin mo yun sa taong nararamdaman mo na para sa'yo. At ang taong gusto mo makasama ng habang buhay. I think, very exciting yung thought na yun. Basta sa tamang tao, sa tamang oras, sa tamang panahon, dapat yung gawin, I think. I mean, iba para sa babae yung kasal. Diba? Iba yun. So, ganun pa rin naman. Hindi man nakakatakot kasi iba rin naman yung sitwasyon na nangyayari kanila. Yapat kay Diyos. Pang pelikula talaga. Yan. Wala naman, di na naman nagbago. Thank you, Sir Ryan. We have a question from Vanessa? Or... Okay. Hi. Sa Facebook page kasi namin may natatanong, ano bang mga activities niyo dito sa Cebu after sa mga mall show? Mayroon ba silang inaasahan? For today po, gusto nga namin pero malabo. Kasi siguro babalikan na lang namin sa after nitong promo kasi bukas po may schedule din kami sa Manila, back to Manila kasi magpo-promo na ulit for the movie. And siguro kung babalik kami yung hindi na work, yung for vacation na lang talaga para magawa namin lahat pa or maulit yung mga nagawa. Another question? I have 3 questions. Your first question is, di ba yung characters sa movie is opposite people? So, I want to ask, which character do you identify the most personally? Are you more of a Gab? Are you more of a Dos? Or something? Okay. Ako siguro more of kay Dos. yung nakaka-relate ako. Kasi pag nakita niyo, mamahalin niyo mamahalin niyo lahat ng characters, pero si Dos yung magbibigay ng yung fun, yung ganyan. Kasi siya yung YOLO, siya yung adventurous, tinatry yung mga bagay na araw-araw gusto niya may ginagawa siya iba. Siguro mas ganun ako kay Gab. Further yan. Ako naman, hindi ko masasabi na parang ako si Dos, pero gusto kong maging si Dos. Ganun. Kasi sobrang opposite namin, pero gusto ko yung pagkatao ng karakter niya. Okay, so, second question. Yung film is about, taking big leaps of faith or taking risks. So, in life or personally, what's the biggest risk you've taken? Yes. Yeah. Siguro, yung as a love team na-risk namin together. First, siguro yung tinanggap namin yung project na Pangako Sa'yo. And then next, itong La Luna. Kasi alam natin kung gaano kalaking project yun, grabe yung pressure ng lahat. And tinake namin yung risk na yun na tanggapin yung project kahit gaano kalaki yung original. And ito na naman La Luna, parang ang dami na naman expectations, ang daming iniintay ng mga tao. And kung hindi tayo magtitake ng risk, parang walang mangyayari. So, siguro as a love team, yun yung ginawa namin recently. We said yes to La Luna sa amin. Kasi alam namin hindi siya maging madali. But then, gusto natin na nahihirapan tayo. Kasi pag nahihirapan tayo, challenge tayo, ibig sabihin nun, may magandang kakalabasan sana. So, yun, sana. So, last question. This is your 6th movie, di ba? Parang pang-anim na ata to. So, since yung nagkakilala kayo, assuming na halos araw-araw kayo nakikita or something like that. Pero, if
you were given one day or probably vacation without seeing each other or without involving each other, anong mangyayari sa araw na yun? Kung hindi kami magkasama, Ako, sa bahay lang ako. Yun lang. Yun lang, siguro. What do you mean? Normal day? Oo, parang ganun lang. Yung Normal chill day days. lang. Yun, walang ganun. routine namin kung hindi kami magkasama na walang trabaho. Siguro, kasama namin yung mga pinsan namin, pamangkin namin, family time, or may magandang pelikula, or may gusto siyang subukang restaurant, yan, lalabas kami ni Catherine. Na hindi trabaho. Siyempre, iba naman yung magkasama kami sa trabaho, na magkasama kami sa personal na lakad namin. So, yun lang. Family or labas kaming gano'n. Same for... Yes, same. Hindi ko lang talaga ma-help. Last question na lang talaga. Okay. Speaking of maturity, gano'n na ba nag-mature kayo individually as a person? Like, kung titignan mo yung sarili mo nung 5 years ago or 6 years ago, ano ba yung pinakamalaking nagbago sa inyo? Siguro kung paano ako mag-isip sa mga bagay. Kasi, sa amin dalawa ni DJ, si DJ yung mas mature. And siya yung kasama ko araw-araw. Parang nahawahan niya ako ng pag-mature na yan. Kung paano ako iniisip yung hindi lang pang sa sarili ko, pero isipin ko yung para sa lahat ng tao, sa bawat desisyon na gagawin ko. And ako, marami kasi natutunan pag kay DJ kasi para siyang lumang tao na matanda. So pag siya yung kasama mo araw-araw, parang lalalim ka rin, nakakahawa. Yun, bali yung answer. Yung sa'yo, how much have you changed? Changed. Mature. Or nag-mature, nag-improve? Hindi naman masabi kung ano yung mga na-improve ko sa sarili ko. Siguro, natututo lang din naman kami dahil sa mga guidance din ng mga tao sa paligid namin. And siguro sa paggawa ng mga desisyon, yun nga, tama yung sinasabi ni Katrina, kaysa isipin mo yung pang sarili mong desisyon, itignan mo muna yung impact mo sa ibang tao. Laging ganun. Tsaka siguro mas malawak na lang yung tingin mo sa mga bagay ngayon. And siguro mas careful ka na rin sa mga actions mo, sa mga pwede mong masabi. And ngayon, simula kami mga business, ganyan. Siguro doon pumapasok. Doon na umiikot yung mga bagay. Thank you. Thank you. Now, we have a question from Vanessa. Sorry, last. Hi, Kath and Danielle and Vanessa from the Freeman. Kung nakakarinig kayo ng mga balita of other popular love teams, gaya niyo na accused of rude behavior or unprofessionalism, anong pumapasok sa isip niyo? For instance, does it serve as a reminder na dapat hindi tayo ganito? I'm curious lang, anong pumapasok sa isip niyo? Siguro kasi ang hirap talaga po pag artista kasi ang daming mata na nakatingin sa amin, na ang daling mag-tweet, ang daling mag-spread ng rumor na hindi natin alam kung ano na ba yung totoo sa hindi. Siguro yun lang pag talaga sasabi nila magulo talaga pag pumasok ka sa showbiz kasi hindi mo masisisi, all eyes on you, lahat ng actions mo, makikita yun ng lahat ng tao kung maganda or kung masama. Siguro yung pinaka bottom line lang dito, dapat talaga hindi mawawala parati yung guidance ng family namin, Store Magic, Store Cinema, and everyone. Sila yung nandyan parati to remind us sa mga tao sa paligid namin na dapat maging humble sa lahat. And of course, andyan yung family, especially my mom, si Tita Carla. Nandyan sila parati, kinakausap kami to keep us grounded. And gusto namin yun kasi kung wala sila, ang hirap din po kasi na walang nag-guide sa inyo eh. Kaya importante yung mga tao sa paligid mo, dapat yun yung ingatan mo and alam mo na sila yung mga tamang tao na nag-a-advise sa'yo. Malaking bagay siya. Thank you, Kath, Daniel. Siguro careful yung mga pwede mong masabi. Dahil syempre, meron kang mga gawin. Dahil syempre, may mga bata kang supporters, meron ka ring mga nasa middle age,
At meron ka rin mga lola-lolo natin, di ba? So, kumbaga, be careful lang dahil iba-iba yung pagkaintindi ng mga edad na yun sa mga ginagawa mo. And I think as long, pwede ka maging masaya, huwag ka lang talagang mananapak na kahit sino. Alam mo na wala ka tinatapakan at masaya ka, yun yung pinakaswabe sa lahat para sa akin. And I think tuloy mo lang yung ganon and magiging okay din yung lahat. Basta always may goal lang, hindi pwedeng wala. Laging may goal ka, gusto mo maging proud pamilya mo or anything. Laging ganon. And mapupunta sa mabuti yung mga ginagawa mo. Thank you so much, Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Gab at Dos. A big hand to Thank them, you. please. And once again, please promote your upcoming movie, Can't Help Falling in Love. Ayan, una-una, again, maraming salamat po sa lahat ng press natin dito sa Cebu, sa pagpapakita niyo ng suporta. And please, sana po tulungan niyo po kami sa upcoming movie namin ni DJ. Sa Sabado na po yan. Can't Help Falling in Love, at dito namin shoot talaga yung ibang scene sa Cebu. So sana po, supportahan natin. Thank you so much. And from Daniel? Ayun po sa lahat po ng press ngayong hapon, maraming salamat po sa inyo. At sana po, itulungan niyo kami i-promote ang Can't Help Falling in Love ngayong April 15 na po yan. Sa Sabado na po yun, exactly, konting tulog na lang. Kaya sana po kayo mismo ay ma-enjoy niyo yung pelikula at